Yes po, ang ipinasa ng Senado ay 4 na taon. Ang ipinasa po ng Kongreso ay 6 na taon. Pero ang napagkasundoan po ay 4 na taon at ang bilang ay magmumula sa 2023. Kaya ang halalan ay naitakda dahil sa batas na ito na magaganap sa November 2, 2026. Bakit kaya? Alamin po natin. Sa lahat po na napadaan lamang po sa aking channel, Koy Nerstring, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Paki-like and share naman po ang anumang magustuhang video. Babala lamang po ito sa mga naiinis o hindi po nagugustuhan ang aking mga content. Pakiusap po, wag na lamang po ninyong panonood nito dahil hindi po ito para sa inyo. Kung nakakasakit, nakakasama ng yung damdamin, bakit naman po ninyo pinapanood pa? Wag na po ninyong panoorin para po sa ikabubuti po ninyo. Salamat po. Yes po, napakalayo po ng ipinasang panukalang batas na pinagkaisahan po ng Kongreso at ng Senado. Hindi po ba kayo nagtataka? Alam po ba ninyo mga kabarangay kung bakit yan po ang nangyari? Kagaya po ng mga nauna ko na pong mga content na kinainisan po ng marami, ay sinasabi ko pong tahasan na hindi po makakalusot yung 6 na taon o 4 na taon na extension dahil may gusot. Bagamat ang Kongreso po ay may kapangyarihan na magtakda ng termino ng mga barangay officials, pero may pasubali po dyan. Subalit datapwat wala silang karapatan na mag-extend at mag-postpone ng halalan. Kaya kung napapansin po ninyo yung mga sinasabi po ng ating Senate President na si Senate President Chis Escudero, dito po sa ginawa nilang ito, malayo daw po o hindi katulad nung nauna. Kasi may nabanggit naman yung batas na pwedeng iusog ng kaunti. Bagamat ito po ay medyo mahaba-haba. So may chance po na nakikita itong si Chis Escudero na maaaring maaprubahan nga ito ng Korte Suprema kung sakaling ito ay ipetisyon. Kaya yan po ang dahilan mga kabarangay na wala po doon sa 4 na taon at 6 na taon yung kanilang napagkasunduan. Dahil alam po nila na talagang hindi po lulusot yan. Pinamulitika lang, ayaw lang tanggapin ng iilan. Nabanggit ko na rin po sa aking isang content na ako sana gustong-gusto ko na po yan eh. Ako po personal, kasi win-win solution nga para mapunuan yung kakulangan ng mga nakaupo na 2 years lang, lalo na yung baguhan. Na sino ba naman ang may kasalanan? Siyempre, yung mga nagsulong noon na postponement, sila ang may kasalanan dyan. Hindi kasalanan ng Korte Suprema yan. Hindi rin kasalanan ni Makalintal yan. Sila po ang may kasalanan. Kaya po, kung matutuloy yung halalan, itong December 1, 2025, napaiksi po ng 1 taon yung pag-upo po ng mga bago, lalong-lalo na. Yung nahalal noong 2023 na bagamat alam naman po nila yung kanilang kontrata ay 2 taon lamang po. Siyempre po, sino ba namang barangay official po na nakaupo, kapitan man o kagawad, ang hindi po masisiyahan, matutuwa sa ipinangakong yan ng mga politiko, hindi po ba? Isipin mo, lalong-lalo na yung 6 years. Siyempre yan ang ina-expect po nila kasi yan ang sinasabi palagi na 6 na taon. Di lalo na po na makikinabang yung mga termer na. Isipin mo, patapos na yung termino niya, then madadagdagan siya ng 6 na taon. Lahat sila, kahit first termer ka, another 6 years, hindi ka nakakampanya, hindi ka nagagastos, hindi ka mapapagod, magkakaroon ka ng ganyang termino. Siyempre po, tuwang-tuwa po sila at inasahan po nila yan. Opo, kaya lang po ay dahil sa pamumulitika, ay lumalabas na po ngayon ang katotohanan na sila po ay nabudol. Alam po ba ninyo na kahit matuloy yan, yung November 2, 2026, budol pa rin po sila. Dahil ang ipinangako po ng mga yan
ay 6 na taon. Halimbawa na lamang po, parang ganito yung nangyari. Merong pinatrabaho po sa inyo na isang gawain at ang sabi ay babayaran ka ng 100 piso. Kahit may hirap po yung gawain ay tinapos mo, pero nung bayaran ka 25 centavos lang at ang sabi niya wala siyang magagawa, ganun lang ang pera niya. Siyempre po, iisipin ng gumawa na sa susunod, kung may ipapagawa pa ito, ay hindi na mauulit, ayaw na siya. Ganyan po, nabudol po kayo. At ang pinakamasikip pa ay kung sasabihin niya na, pasensya ka na, wala pala akong pera, hindi mo na kita mababayaran. Ganyan po ang mangyayari na mararamdaman po na mga pinaasa at umasa kung matutuloy naman ang halalan sa December 1, 2025. Mga kabarangay, mali po ba ako kapag lagi kong sinasabi na hindi po nila magagawang maipalusot itong term setting bill na ito, 4 years man yan o 6 years? Napakarami po ng mga nagagalit sa akin. Kasi yan na lamang ang basihan. Kung po pwede po pala yung 4 years or 6 years po na termino, dagdag sa mga nakaupo, bakit iba yung kanilang pinagkahisahan? Yan po ang malinaw na paliwanag na talagang totoo ang sinasabi ko, na alam nila na walang pag-asa na maging ganap na batas yung mga unang isinulong nila. Kaya nga po, iba yung kanilang inaprobahan o pinagkaisahan. Ngayon lang po natin, meron po bang pag-asa na maging isang ganap na batas? Ito po nga pinagsamang panukala nila na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Yes po, mga kabarangay, meron po. At 2 senaryo po ang aking nakikita para yan po ay matuloy. Pero yan po ay aking tatalakayin na bukod sa aking susunod po na content. Abangan po ninyo dahil ipapaliwanag ko po dyan yung mga senaryo na maaaring mangyari para matuloy po ang halalan sa November 2, 2026. Sa 40 years ko po sa politika, lalo-lalo na po sa pambarangay, ang aking papel po ay ang pagiging isang campaign manager, strategian, tactician. Yan lamang po. Sa loob po ng 4 na taon na experience ko, ay minsan po ay hindi ko po binalak na humabol. Kaya nga po kung may tinatamaan po sa aking mga content, sa aking mga video, yan po ay dahil po sa personal po ninyong hangarin. Ayaw po kasi ninyong buksan ang inyong isip pagdating po sa usapin sa politika. Dapat po kapag tayo po ay nasa politika, malawak po yung ating pangunawa. Lagi po nating iniisip yung maaring mangyari, maaring hindi po mangyari, at maaring maganap na hindi po natin inaasahan. Kailangan po binabasa natin yung sitwasyon, yung panahon. Ganyan po sa politika. At kailangan po lagi flexible po tayo. Hindi po yung puro personal interest lang. Kapag tayo po ay puro personal interest, wala po tayong puwang na manungkulan kahit anong posisyon po yan. Yan po ang totoo. Ako po ay hindi po bias. Ako po ay isang vlogger lamang na tumatalakay po sa mga pampolitikang issue. Kagaya po ng usapin ngayon. Wala po tayong pinapanigan. Postpone man yan o matuloy. Hindi po kagaya ng inaakala po ng iba. At wala po akong balak na tumakbo kahit anong posisyon. Sana po mga kabarangay ay nabigyan ko po ng kahit konting linaw lamang itong usaping ito. At sa mga nagagalit po at hindi po nagugustuhan yung aking mga content, may babala naman po ako dun sa bago po ako dun sa unahan po ng aking content. Sa lahat po ng nakakaintindi, nakakaunawa po, maraming salamat po sa inyo. At muli po panawagan kay Ma'am Marian Campos. Ma'am, ito po yung aking number para i-text mo yung address mo. Alam ko kasi baka nag-aalinlangan po kayo na makita ng lahat o ng publiko yung address mo. Okay lang po, naiintindihan ko po yan. Ito po yung number ko, ma'am. At i-text mo po ako. I-text mo yung address mo. 0993-524-2946. Uulitin ko po. 0993-524-2946.
2946. Yan po ang number ko. Pero mag-text po muna kayo at magpakilala, ma'am. Or kung tatawag po kayo. Dahil hindi po ako sumasagot ng mga call na hindi po nakarehistro sa aking cellphone. Muli po, Coiners Ring.